Dito po kami ngayon sa bagong silang ng barangay ng Real Quezon para po mag topographic survey doon sa isang lot na aming sinukat, pero ngayon po ay itotopo namin, babalikan namin ngayon. Dito po kami pupunta. Ito po ang magandang river ng bagong silang. Sa ngayon po ay gumanda uli ang panahon. Noong mga nakaraang araw ay bumuhos po ng sobra yung ulan. Pero hindi pa siya ganong kalakas uli ngayon ng tubig. Ito nga po pala uli yung Camp Aul. Yan. Yan sila yung may mga tent. Ito yung isang entrance nila sa baba. May entrance din po sila dun sa taas. So ngayon po, pupuntahan na namin yung site. Ito po sila engineer. Yung kanilang sasakyan. Diyan na lang tayo? Ha? O din naman may motor para ano? Ano, may tubig? Ayun, may tubig. Ha? Ano ba sa una? Oo nga. Tayo kapit pa ng... Kasya naman pala eh. Sige, go. Mahina pa ang tubig ngayon. Oo, parang normal pa rin. Tubig. Ginagawa na rin ni engineer ito. Campsite. Panrepot na pa ito. Dito ulit matatayo ng ano. Tatayo po kami ng base. RTK ang gamit nila. Yung ating pong detective ay from Lucena City at sila po ay may opisina sa Real Quezon. Team Inyohosa. Surveyor po sila. Yung mula sa tatay nila, surveyor na po yun. Tapos yung anak na po ang aming kausap ngayon, si Ma'am Kate. Yung mga tito, parang 3 tito ay genetic din. Tapos yung kasama namin ngayon si Sir, siya yung boyfriend ni Ma'am Kate na pinaka naghahawak doon sa team. Yun po ay Marcos Highway na yan. Meron po mga bahay na dyan, oh. Marilaki Highway. Ito po yung huli naming nagtopo kami dito, lot 80. Andun yung muhon. Nandito po yung river. Ito po ay kalsada na papunta ng Marilaki Highway. Tatagos po doon sa may Incredible Rock. Pero sa ngayon, may budget na uli siya na almost 10 million. Yun po ang sinasabi ni ng ating kapitan. Sana madugsungan na nga papunta po yun. Pero ngayon po hanggang dyan pa lang siya. Ito po yung susungasin namin. Nandyan. Ito ang dulo ng hanggang ngayon. Pwedeng ito yung babaypasan na river. Mahina pa rin siya ngayon, pero pag sunod-sunod na po uli ang pag-ulan, ayun, malakas po yan. Yan. Lamig.
lamig ng tubig. Diba? Yung kalsada. Kalsada po ito. Dati po yung simentado na yon, ganito rin po ang itsura. Talaga pong off-road. Ito yung isang kalsada. Dito tayo. Kalsada din eh. Nililinis na po ito ah. Dati walang naglilinis dyan. Yan po yung pangalawang river, pero magkadugso lang po yung una at ito. Dito po galing. Bali, ito yung diretsong ng kalsada. Dito po kami. Yung ano po. Yan po yung kalsada na diretsyo. Palagay ko ito po yung lot 70 na yung katabi. Mahina po ngayon, pero hindi po yan nakawala. Sumasagad yung init eh. Nung nakaraan po ay yung pinaka-corner nung una, ganda nito, pero lalakas po ulit yung tubig na yan. Ito yung una namin, akalang ano eh, tanto eh. Yung isang river, dyan tayo. Dito tayo dong. Ano nga ba ang topographic survey, mga ka-farm lot? Ang topographic survey ay ang proseso ng pagsukat at pagmamapa ng buong anyo ng isang lupa. Hindi lang nito sinusukat ang haba at lapad ng property, kundi pati ang taas at baba ng lupa o elevation, mga slope, puno, creek, existing roads, at iba pang natural at man-made features. Ano naman ang relocation survey? Ang relocation survey ay may ibang layunin. Ang pangunahing trabaho nito ay hanapin at kumpirmahin ang eksaktong boundary ng property batay sa opisyal na titulo at sa mga existing na mohon o boundary monuments. Ito po ay na-sold out natin. So ngayon po, topographic survey lang ang gagawin natin sa property. So nandito po yung starting point nung tusok. Ito yung front ng river. Nandito po yung mohon. Kabinao namin. Yung
muna. Ito yung sinasabing na spar line eh. Mohon. Ito po ang mohon. Yan. Ito yung tusok. Ito po yung harap. Ito ang mohon. Ito yung tulis, sir. Oo. Diba para siyang triangle ba yun? Nandito po yung river. Bye-bye siya. Ito po yung mataas na bahagi. Ito part na to. Pero sa part na to may patag na sa tabi lang siya ng river. Konting-konti lang. Tapos paakyat na yan. Pero yung dulo po nito abot po nung kalsada na dinaanan namin kanina. Tingnan siya nung ito tayo no. Yan. Dito po tayo. 1, 2, 1. Saan po tayo pag ganito po? Oo, pag ganyan. Yung tatlo na to. Itong isa, dalawa, tatlo. Sige po. Ito yung matarik yung bahagi. Okay. Ayan. Ito ang pag susukat natin. Topographic survey po ito. Ngayon, titingnan po natin yung elevation ng lupa. Nakapag-relocate po kami. Ang unang nag-relocate po nito yung team din po nila, yung Tito nila, sir. Hindi lang po naging available yan, so ito yung pinabalik natin, yung regular natin, para makuha natin kung saan mataas na bahagi. Yung dulo, umpisa po ito halos yung baybay ng river. Ito po yung mataas na bahagi. Mamaya yan po yung aakyatin namin kasi pabundok po yan. Sa pinakadulo po nito yung river din, tapos mayroon po dong kalsada. Ito yung bungad. Kinuha na po nila yan ng shot. Bago simulan ng topographic survey, mahalagang malaman muna ang tamang boundary ng property. Kapag mali ang boundary, magiging mali rin ang lahat ng susunod na sukat at plano. Along the river property. Nasa kanang bahagi po siya. Ito po ay yung pataas na bahagi. Doon po sa unahan, mayroon pong magandang paliguan. Yan, nakatapat po doon yung isang muhon. Napakalamig po ng tubig dito. Galing sa kabundukan. Ng Sierra Madre. Ito po. Halos maganda rin ayusin. Yan po ang tura ng mga bato, dapi, tapos yan mataas na bahagi po yan, kaya nga po maakyat yan.
Sa tulong ng topographic survey, malalaman ng engineer at architect kung saan ang pinakamagandang lokasyon ng mga kalsada, drainage system, cottages, bahay, swimming pool, water lines, electrical lines, at iba pang development. Maraming property owners ang gustong magpatayo agad ng bahay o resort nang hindi muna nagpapa-topographic survey. Pero kapag hindi alam ang tamang elevation at slope ng lupa, maaaring magkaroon ng problema sa drainage, pagbaha, sobrang gastos sa excavation o maling pwesto ng mga istruktura. Ang topographic survey ay hindi lamang simpleng pagsukat ng lupa. Isa itong investment sa tamang pagpaplano. Mas mabuting gumastos sa maayos na survey kaysa gumastos ng mas malaki sa pagwawasto ng mga pagkakamali sa hinaharap. Ito yung magandang paliguan eh. Mukhang may nagputol ah. May nagputol ng kahoy. Naharangan tuloy yung paliguan. Andyan yung isang muhon. Umuhon doon. Ibabaw niyan. Ah, tumagilid pala. Nagbuho yung parang ba umano siya. Lumalaw yung lupa. Tumagilid. Pinutol. Pero hindi naman kinuha. May na tubig. Hindi na oh. Ito po, malaruhat to. Ito dulo. Kaya mo, hindi kinuha. Ayun po, doon sa galing. Ito yung palatandaan namin eh. Kahoy na doon. Teka lang. Ayun, yun, may pintura. Yan. Tapos may isang muhon pa po dun. Andiyan yung muhon. Ayun, may pintura. Hindi yata nalagyan na yan. O, tinan mo nga kung andyan. Doon na ba yata ng konti. Basta yan yung may pintura yun. Dito po yun, sa tapat na ito. Mahirap pagka merong kumukuha ng kahoy. Mauubos ang malaking kahoy. Tumama ba? Dito, yun yung mohon. Habang ipipili ka na po namin. Taas dito. Yung mga kahoy pang malalaki dyan. Yeah, okay.
Bali dito po kami babalik mamaya. Aakyatan namin itong gitnang ito. Pupuntahan lang po muna namin yung dulo. Isa pang muhon dun sa taas. Ito po mga tuyo na to. Nakahoy kaya bumagsak. Malawak na buwang.